Mga kapitay, sa magandang oras sa lahat, welcome po sa aking channel. Ito po magandang pag-usapan po, ito hong posibilidad na kukunin po ni Vice President Sara Duterte. Ito hong si Attorney Rowena Guanzon bilang spokesperson po ng Office of the Vice President. Kasi parang meron na pong labanan ng mga spokespersons po ngayon, mga kabida. At ito po yung napakataas na demand ng mga kababayan po natin na sana magkaroon po ng spokesperson ito hong si Vice President Sara Duterte. At yung kanila pong overwhelming na choice, ito hong si Attorney Rowena Guanzon. At in fact, narinig po ito ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Ito hong demand po ng mga kababayan po natin at naitanong po ito sa kanya sa isang chance interview, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin, mga kabida, ito hong sagot po ni Vice President Sara Duterte patungkol dito sa posibilidad na kukunin ito hong si Attorney Guanzon bilang spokesperson po ng OVP. Narito po. Game po si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While simultanya, nandiyan naman si Attorney Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at apang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Kikinig tayong lahat sa kanya. Ayan. Yun po yung interview po sa kanya. Courtesy lang po natin, mga kabida, ng ang balita ngayon. Okay? Now, sa tunada pa lang, doon po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte, parang may posibilidad. Ang sabi po niya, go lang ito hong si Attorney Guanzon po, mga kabida. At makikinig daw ang lahat dito. Okay? Now, abangan po natin kung matutuloy man. So far, hindi pa daw pinag-usapan sa Office of the Vice President, pero parang sa aking palagay po baka doon na rin patungo, mga kabida, yung posibilidad na baka kukunin yung services po, ni Attorney Guanzon, ni Vice President Sara Duterte. Magandang labanan po ito, ng mga spokesperson. Kasi kung itong dalawa, si Attorney Princess at Attorney Claire, astig yung kanila pong dating, para sa akin po, mas astig po itong si Attorney Guanzon, Kaya nga, tinawag po itong Queen of Bartagulan po kasi grabe ito magsalita, Marami na pong pinagalitan dito, mga kabida. Okay? So, titingnan po natin kung ano po yung maging resulta dito, yung ending po dito, mga kabida. Basta ako, go ako para kay Attorney Guanzon for Vice President Sara Duterte. Kasi maganda kasi magkaroon po ng spokesperson, mga kabida, itong si VP Sara. Kasi hindi naman po lahat ng panahon na magkaroon po ng chance interview itong mga taga hatid balita kay Vice President Sara Duterte. At at least kung meron man pong mga issues na ilalabas itong mga kalaban po laban sa kanya, at least meron pong Attorney Rowena Guanzon na sasalag po, mga kabida, at sasagot. Okay? Kung pabalang yung mga sagot at tirada po ng mga spokesperson po ng Malacanang at House of Representatives, expect po natin na pabalang din yung sagot po ni Attorney Guanzon po, mga kabida. Alam naman po natin yung common denominator po ng Malacanang at saka House, ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Lalong-lalo na po parang nainis po sila ngayon dito sa Senado sa delay na nangyayari sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Kasi kung maalala po ninyo, meron pong inilabas na statement ito hong si Senate President Escudero na i-postpone ito hong umpisa po ng impeachment, na i-move po itong unang araw na pag-usapan po itong impeachment trial po ni VP Sara from June 2 to June 11. So baka po most likely hindi na po matutuloy kasi ilang araw lang po yung natirang sessions po ng mga senador. I think nasa 6 days na lang po mas unahin po nila yung mga legislative agenda
kaysa dito ho sa impeachment trial ni VP Sara. So, ang basa ko lang po dyan, baka po sa 20th Congress na po, mga kabida. Pero ang tanong, kung maaari bang ituloy itong impeachment sa 20th Congress. Kasi baka po magiging barrier yung 1 year ban, mga kabida. Since na makukonsider po natin na isang proseso po ng impeachment trial po itong ginagawa po ngayon ng 19th Congress at batay po sa batas, mga kabida, isang taon lang po dapat sampahan ng kaso ang isang impeachable officer. Pag hindi po ito matuloy, mga kabida, kailangan pong mag-antay po tayo ng isang taon bago ho masampahan uli ng panibagong impeachment complaint ito hong impeachable officer po, mga kabida. Okay? Yan lang po ang aking pananaw ho dyan. Para po sa inyo, ano po ang inyong comment at saka opinion. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.